napakalaking butas yan. In fact, iskandalo yan. Kasi kahit anong anggulo mo tignan, mali yung mga sinasabi ng mga sundalo na tumanggap ng sasakyan, ng hotel, ng pagkain, at posibleng may tumanggap ang pera ang mga investigador ng ICC. Unang-una, kung totoo yan, yan ay korupsyon sa panig ng mga empleyado ng ICC na makakaapekto doon sa integridad ng mga ebidensya na kinalap nila na nagresulta sa pagkakakulong ni Tatay Digong at ngayon nga ay nagpatuloy na sa confirmation of charges. Pangalawa, ang ICC ay umaasa lamang sa kooperasyon ng mga estado pagdating sa investigasyon. Bakit? Kasi ang ICC, ang kanyang layunin ay itaguyod ang katarungan, no? International na katarungan. Hindi siya dapat nagagamit bilang instrumentong politikal na gagamitin ng mga ilang kalaban sa ilang mga individual gaya ni Tatay Digong. Pero yung mga sinasabi ng mga sundalo na si Zaldico bilang isang kalaban ni Tatay Digong at si Martin Romualdez ang siya nagbigay ng sasakyan, ang nagbigay ng mga testigo, ang nagbigay ng pagkain, hotel accommodations at pati na siguro pera, yan ay nagpapatunay na hindi talaga kooperasyon ng Estadong nangyari, kung hindi kooperasyon ng mga kalaban ng isang akusado. At yan ay talagang malaking dagok sa ICC dahil mawawala ng saysay yung katarungan na nais itaguyod ng ICC dahil ito ay pruweba na nagamit lamang ang ICC bilang sandata laban sa kalaban ng mga Marcos administration. Nahin lang natin kasi katatapos lang nitong balita. Ano po ang narinig ninyo? Ano po yung masasabi ninyo na ganito yung treatment na imbis na imbestigahan yung itong mga mismong information, kasi nakita ko rin yung sa affidavit nila, merong mga pictures din eh. Merong mga resibo silang ibinibigay, pero instead na imbestigahan, pakakasuhan yung mga mensahero agad-agad, attorney. Ano masasabi niyo po? Well, talagang nakakaabala yan, no? Kasi ito naman ay isang sinumpaang saraysay. Alam nila, lahat silang 18 na kapag sila'y nagsisinungaling, o pwede silang patawan ng parusang pagkakakulong kapag sila'y nagsinungaling sa isang notaryadong instrumento. So meron yung presumption na nagsasabi sila ng katotohanan dahil hindi naman talaga sila pipirma na isang notaryadong dokumento na alam nilang puro kasinungalingan lamang. Ang dapat gawin dyan, dahil merong krimen na di umano rinireport ang 18 tao na hindi naman ordinaryong mga tao yan. Mga tao yan na inalay ang buhay para sa bayan dahil sila'y kasapi ng hukbong sandatahan, dapat imbestigahan kung totoo yung mga nakasaad sa kanilang affidavit. Sa dami naman ng mga larawan, sa dami naman ng mga sasakyan na sinabi nilang pinaglagyan ng mga pera, yung mga basura na tinatawag natin, yung mga serial number ng helicopter, kung saan nila at saka ng eroplano, kung saan nila sinakay ang mga basura, pahatid ng paway, lahat naman po yan po pwedeng ma-verify. So nakakaabala po na dinismiss kaagad ng tagapagsalita ng presidente, pinakamataas na opisyalis ng ating bayan, na kasinungalingan ang sinasabi nitong mga 18 mga sundalo natin, samantalang dapat talaga tignan kung totoo yan. At kung totoo yan, parusahan. Ang katunayan, dahil sinasabi ng mga sundalo na nag-deliver sila ng pera doon mismo kay Marcos Jr., kaya ngayon, sila ngayon ang tinatakot ang pagkakakulong. Attorney, naalala ko yung issue naman kay Gutesa. Humarap siya sa pagdinig sa Senado. Ang tinutukan naman doon is yung kanyang sinasabing peke yung notaryo niya. Hindi yung sinumpaan niya, hindi yung detalye. Parang ganito rin yata yung gusto nilang sabihin na fake news agad. Hindi na yung mismong laman ng detalye. At nakita natin yung sa panahon ni Gutesa, hindi talaga umusad. Nakita ko nga yung sabi ni Anteclaire, nandyan ang NBI, nandyan ang PNP. Pero sabi niya, panahon na para habulin ng mga fake news. Mali, Anteclaire. Ang NBI at PNP, batas ang bumuo niyan, hindi para protektahan yung mga korap na mga opisyalis ng gobyerno kasama ng presidente kung sila'y tumanggap ng pera galing sa korupsyon. No? Ang trabaho nila, hanapin ang katotohanan at ipatupad ang batas. Kung talagang may ebidensya na tumanggap ang presidente mismo, ang unang ginang, ang anak na presidente na congressman ngayon, ng pera galing sa illegal na mga pamamaraan, so be it. No? Alam naman natin na habang presidente, ang presidente, hindi siya po pwedeng maidemanda. Pero sandali na lang, matatapos na ang termino niya. And meanwhile,
yung kanyang may bahay at yung kanyang anak na kongresista po pwede pa rin mapanagot. Ang panawagan ko, sana naman yung mga kapulisan natin, mga taga-NBI, suportahan naman yung integridad ng kanilang kabaro, ng mga kabahagi rin ng hukbong sandatahan, dahil alam naman natin na talagang binuwis nila ang buhay para isiwalat itong ganitong katotohanan. And yes, si Gutesa ngayon is absolutely vindicated kasi pinatutuhanan ng 18 sundalong ito ang katotohanan ng sinasabi ni Gutesa na ayaw paniwalaan ng Senate Blue Ribbon Committee. Opo, kanina naman nag-press con po si Senadora Amy Marcos at nag-release din siya ng statement, no, dito sa kanyang official Facebook page. Basahin ko lang po, attorney, no. Panawagan sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines, kung may paratang ilatag ninyo ng malinaw, kung may ebidensya ilabas ninyo ng buong tapang, kumbaga sa maleta, mananatiling sekreto ang laman niyan. Kapag kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan, dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ng Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo ng nais ninyong tayuan, ang mapahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ng inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyan lang sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado at ang Senado ay hindi tatakbo, tatalikod, lalo na kung may mga nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong mga pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. In short, naghain po siya ng petisyon or resolution na imbestigahan sa Senado po itong pasabog ng mga dating sundalo po, attorney. Well, yan ay napaka-importante. Ngayong sabi na ni Auntie Claire na ang dapat gawin ng mga tagapagtupad ng ating batas, ng kapulisan at NBI ay hahabulin itong 18 sa pagkakalat daw ng fake news. No? So wala tayong maasahan na investigasyon dyan sa kapulisan at sa NBI. So ngayon, ang inaasahan na lang natin ay ang Senado. Pero siyempre, alam naman natin na ang si Amy Marcos at ang kanyang 8 kasama ay nasa minorya. No? Decision pa rin yan ng mayorya kung ipagpapatuloy ang ganitong investigasyon. At dahil talagang itong pangalawang pagkakataon na nadawit ang direkta ang pinakamataas na opisyalis ng ating bayan, si Marcos Jr., talagang I anticipate na gagawin nilang lahat ng mga taga-administrasyon para pigilin ang investigasyon dyan sa Senado, gaya ng napipigilan talaga nila ang honest to goodness investigasyon dyan sa flood control scam. Opo. At nakikita nyo po ba, pressure ito sa liderato din ng Senado? Kumbaga kung hindi nila papayagan, matatag sila na talagang pinagtatakpan ninyo. Kung papayagan naman sila, baka maipit din yung ilan doon kasi nabanggit din yung pangalan ni Senate President Tito Soto doon at ilan pang mga senador do dinideny niya yung kanyang involvement, attorney. Well, ako, hindi ako masyadong mataas ang expectation ko sa Senado dahil nga sa ginawa ng mayorya sa investigasyon sa flood control scam, no? Na para bagang itinigil na nila nang iyan ay lumalapit na sa palasyo. No? Hindi nga nila pinansin yung siniwalat ni Zaldico na siya mismo nag-deliver ng 25% ng 100 billion na nanggaling dun sa 100 billion insertions na nanggaling mismo sa kay Presidente. No? So ako, hindi ako magtataka kung ito ay walang aksyon ng Senado, pero isipin din na lalong-lalo na ni Senate President na ang integridad ngayon ng Senado ang nakasalalay. No? Dahil nga doon sa paratang na ang Senate President mismo ay tumanggap ng 5 napakalaking bag na naglalaman ng 30 to 40 million each. No? So minimum 200 million ang di umano'y dineliver sa kanya, kinakailangan na masiwalat ang katotohanan. Dahil pag hindi, isipin ng tao, totoo talaga nangyari yan. At masisira ang imahe ng buong Senado as an institution, hindi lamang ang Senate President. Opo, dito naman tayo sa issue po ng ICC. Kasi may paratang din yung mga dating sundalo na nagsundo sila, mayroon silang pinalit sa dolyar dito para magastos daw. Nabanggit nga yung
pangalan din ni dating Senador Sonny Trillanes. Sa patakaran po sa paghahain, pag-iimbestiga dyan po sa ICC, kapag napatunayan na ganito yung nangyari, mali po ba ito sa proseso? Considering matagal na rin tayo na tumiwalag at mayroon pang pronouncement na alala ko dati, attorney, sinabi ni yung first part pa ng administration ni Secretary Boying Rimulya, hindi pwede, aarestuhin ko yan. Pero 'di ba nung panahon na nandito ka pa, nababanggit natin din sa programa na sinasabi mong nandito na yung mga taga ICC at nag-iimbestiga na nga at which is nakwento dito sa kanilang affidavit po, attorney. Meron bang dito magiging butas yung magiging kaso o itong kaso ngayon ni FPRRD dahil dito sa ginawa ng taga ICC sa pag-iimbestiga? Napakalaking butas yan. In fact, iskandalo yan. Kasi kahit anong anggulo mo tignan, mali yung mga sinasabi ng mga sundalo na tumanggap ng sasakyan, ng hotel, ng pagkain, at posibleng may tumanggap ang pera ang mga investigador ng ICC. Unang-una, kung totoo yan, yan ay korupsyon sa panig ng mga empleyado ng ICC na makakaapekto doon sa integridad ng mga ebidensya na kinalap nila na nagresulta sa pagkakakulong ni Tatay Digong at ngayon nga ay nagpatuloy na sa confirmation of charges. Pangalawa, ang ICC ay umaasa lamang sa kooperasyon ng mga estado pagdating sa investigasyon. Bakit? Kasi ang ICC, ang kanyang layunin ay itaguyod ang katarungan, no? International na katarungan. Hindi siya dapat nagagamit bilang instrumentong politikal na gagamitin ng mga ilang kalaban sa ilang mga individual gaya ni Tatay Digong. Pero yung mga sinasabi ng mga sundalo na si Zaldico bilang isang kalaban ni Tatay Digong at si Martin Romualdez ang siya nagbigay ng sasakyan, ang nagbigay ng mga testigo, ang nagbigay ng pagkain, hotel accommodations at pati na siguro pera, yan ay nagpapatunay na hindi talaga kooperasyon ng Estadong nangyari, kung hindi kooperasyon ng mga kalaban ng isang akusado. At yan ay talagang malaking dagok sa ICC dahil mawawala ng saysay yung katarungan na nais itaguyod ng ICC dahil ito ay pruweba na nagamit lamang ang ICC bilang sandata laban sa kalaban ng mga Marcos administration. Pero doon po sa sinasabi po na wala na tayo sa jurisdiction nila, kabilang po ba yun na hindi na dapat natin, welcome sila, pwede sila makapunta sa Pilipinas as turista, pero kung mag-iimbestiga at makipag-ugnayan sa kanila, bawal na yun? Iba pa po yung pananagutan na sila ay nakipagtulungan gayong hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero sa ICC bilang institusyon, ang katunayan ay nagamit sila bilang instrumento, bilang isang, hindi lang instrumento, sandata ng isang politiko laban sa kalaban sa politika. At sa tingin ko, kapag tinanggap nila ang mga ebidensya na nakalap ng mga investigador nito, hindi na sila makakabawi doon sa persepsyon na nagpapagamit ang ICC bilang sandata ng ilang mga politiko. At kung halimbawa, totoo na dito rin sila ay nag-imbestiga, dito sila kumuha ng impormasyon tapos doon lilitisin sa ICC. So ibig sabihin, pwede talaga na dito rin na litisin kasi parang same lang din naman na dito sila kumuha din ng information. Pwede rin naman nila ilatag at ireklamo ang inirereklamo nila sa ICC ngayon, attorney. Yun nga yan ang obvious Kaya nga yung nagsabi yung abogado ng biktima, nasabi daw ni Rimulya, hindi na pa pwedeng maimbestigahan dito sa Pilipinas mga krimen na yan. Itong testimonya ng 18 na sundalong ito nagpapakita na si Boying Rimulya sa sarili niyang tahanan sa Bel Air, Makati ay siyang nagbigay ng ebidensya. Hawak naman pala niya ebidensya pa at hindi niya isampa doon sa mga piskal na sa mahabang panahon ay nasa ilalim niya nung siya'y kalihim ng Secretary ng Department of Justice at ngayon dahil siya ombudsman, may kapangyarihan pa rin siya mag-imbestiga laban sa mga taong gobyerno at dapat siguro yung mga ebidensyang ibinigay niya sa ICC ang gamitin niya ngayon para nga magsampa ng kaso doon sa mga nagkakasala kung mapapatunayan. At hindi lang yung recent under sa administration pa ni Secretary Boying Rimulya, nung panahon din ni Secretary Leila de Lima, which is mayor pa, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan nababanggit niya doon sa ICC, merong kapangyarihan during Aquino administration na paimbestigahan ito, pwedeng gamitin lahat ng mga resources, wala din naman silang isinampang kaso din po, attorney.
Yun nga ang nakakalungkot at nakakabuisit. Ngawa ng ngawa itong si De Lima na lumabag sa batas si Duterte, samantalang naging Secretary of Justice siya, naging Commissioner, Chairman ng Commission on Human Rights. Wala naman siyang ginawa nung siya ay nasa opisina para imbestigahan at litisin si Tatay Digong, at matapos ang 6 na taon ng kanyang panunungkulan, tsaka siya ngangawa-ngawa na dapat parusahan si Tatay Digong. Ang tanong, kung talagang may kasalanan si Tatay Digong, bakit nung siya ang chairman ng CHR at ng Secretary of Justice, hindi niya kinasuhan si Tatay Digong? Which is, sinagot niya yan nung tinanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, nabanggit niya nga, wala pang sapat na ebidensya. So, hindi ibig sabihin, kumbaga, pag walang ebidensya, hindi pwedeng igiit na meron talagang kasalanan siya. Ganun ba yun na attorney, na porket walang ebidensya pero deep inside sa'yo, naniniwala ka na meron talagang kasalanan pero wala talagang ebidensya pero guilty ka. Pwede ba yun? Ganun bang kumilos yung ating batas? Alam mo, bilang naging chairman ng CHR at ng Secretary of Justice, meron siya kapangyarihan na hingin sa PNP na mag-imbestiga. At bilang Secretary of Justice, yung NBI nga, attached agency directly under the DOJ. Kasi para maging independyente ang mga investigasyon kapag ang mga lilitisin ay mga kapulisan din, dapat patas yung investigasyon na gagawin, at ang magagawa niyan ay yung disinterested party, kaya nga binuong NBI. Pero sa kabila ng lahat ng resources na merong access si Leila de Lima as chairperson of CHR and the Secretary of Justice, ang conclusion niya, wala talagang ebidensya. So kung talagang walang ebidensya noon, wala ring ebidensya ngayon. Dagdag na natin yung DILG Secretary din noon, si Secretary Marojas, meron din silang kakayanan talaga. So, hindi nila nagawa. Pero bago lang si Partner Almar, kanina nakapanayam namin ang Davao journalist na may-ari ng video. Bago ikaw sumalang po, attorney, nakapanayam namin at nabanggit nga niya na mali ang paggagamit, mali ang pagkakaintindi ng prosecutor. Either mali ang pagkakaintindi o sadyang minali yung pagkakaintindi doon sa CCTV footage, sa video na nanonood sila ng CCTV footage. Kasi ang konteksto pala noon, ipinagmamalaki ni FPRRD yung bagong mga equipment ng Central 911 sa Davao City, at isa yon sa naging example niya na ipinakita. Hindi yun live footage na pinapanood nila kasi gabi daw yun nangyari. May media na in-invite doon sa mismong Central 911. Ipinakita yung capability ng mga CCTV cameras during that time, 2013. Attorney, ano masasabi niyo po dito? Well, itong testimonya kasi ng 18 sundalo ay nagpapakita na yung ebidensyang binigay nila sa ICC nanggaling sa kalaban ni Tatay Digong. Kaya hindi ako nagtataka na yung maling konteksto ng mga videos na ipinakita ay napakita sa hukuman, dahil talagang alam nila na pagpresenta ng ebidensya na yan na binigay sa kanila ng kalaban ni Tatay Digong, magagamit nila yan miski ito ay taliwas sa actual na konteksto ng pangyayari. At itong pruweba na ginagamit talaga nila itong mga video evidence na hindi na nawala sa tamang konteksto para idiin si Tatay Digong. At sa tingin ko, ito ay isang pruweba na talagang ang mga kalaban ni Tatay Digong will go to the extent na magsasabi ng mga kasinungalingan para lang manatiling nakakulong si Tatay Digong.